ito, tingin ko, matutuwa kayo dito kasi kayo, marami nang rinireklamo dito in the past. And this is with regard to reblocking. Reblocking. I-explain ko anong reblocking kasi ito talaga, kinakagalit to ng lahat ng mga kababayan natin at naririnig ko na to, elementary pa lang ako. Okay? Simula pa lang na nagkaroon ako ng isip, naririnig ko na to. At sinasabi ng mga kababayan natin, bakit ba merong mga kalye na maayos naman na tinitibag, sinisira, tapos gagawin ulit? Hindi ba? Di ba usong-uso yan? All over the country yan. At ang dami ko nakikita dyan sa mga kababayan natin. No? Kahit tayo, lumaki tayo. Yan ay naririnig natin. Dekada na natin naririnig yan, di ba? Bakit ba ang DPWH binabakbak ang mga kalye na parang okay naman para lang gawin ulit? Di ba? Well, siguro, sa maraming pagkakataon, alam na natin kung bakit. Di ba? Okay. Kasi, pinagkakakitaan lang yun. Pinagkakakitaan yung pagsisira, pinagkakakitaan din yung paggagawa ulit. Correct? Okay. So, effectively now, I will be suspending all reblocking activities. No? Pinapasuspend ko and gagawa ako ng bagong department order on reblocking. Kasi tinanong ko yan dito. In-explain sa akin, sir, kasi meron iba, kailangan talagang i-reblock. Kasi sira na. So, okay, fine. Pero, kailangan may basis tayo at gawin nating transparent sa mga kababayan natin. Bakit tayo tumitibag ng mga kalye na mukha namang maayos pa? At bakit natin ginagawa yun ulit? So, I want that to be clear and I want that in a form of a DO, department order, na transparent. Para yung mga kababayan natin, alam nila kung bakit sinisira yun. No? Dahil delikado na o sira na sa ilalim o whatever. Pero in the meantime, suspended muna. At meron na akong dalawa na example na ginawa. Si Visor, ito, sa Bukawi, Bulacan to, ayan. Tingnan nyo yung kalye. May problema ba yan sa tingin ninyo? Tingnan nyo. Wala naman ako sa mata lang, no? Tinitignan ko, maayos yan. Pero, ayan. So, pinatawag ko kagad tong DE na to, at Bulacan na naman. Bulacan na naman. Anyway, pinatigil ko na yan. And, ito din, nag-report sa akin si Mayor Myla Ting. Nagpapasalamat ako kay Mayor Ting. By the way, nagpapasalamat din ako sa mga kaibigan natin sa Visor. Salamat na hindi nyo pa rin kami nakakalimutan kahit wala na tayo sa DOTR at nagre-reklamo pa rin kayo hanggang ngayon. Tuloy-tuloy nyo lang yung reklamo ninyo at nakakatulong yan sa mga kababayan natin. So, isa naman, si Mayor Myla Ting ng Tugigaraw, ayan na naman. May pinakita siya sa atin na ayan, sinisira na naman. Sinisimulan na. Sabi niya, sir, sinisimulan na naman, sinisira na naman yung kalye, okay pa naman yan. Pinatigil na rin natin yan. No? So, sa mga kababayan natin, alam ko, marami sa inyo, galit na galit dito. Di ba? Lalong-lalo na, nung bata ako, naririnig ko yung reblocking pagpapagapit yung eleksyon. Maraming nagtitibag. Di ba? So, i-report nyo lang po sa amin. At nag-issue na po ako ng suspension order. Kapag sila hindi sumunod, yung mga DE na yan, again, pasensyahan tayo. No? Kung bakit? Kung ano, no? Meron lang isang exception lang, yung sa maintenance works. Ibig sabihin nun, yung sira na talaga yon. Ibig sabihin, kung sira talaga, okay, i-reblock mo. Kasi kasama sa maintenance eh. Pero, kung hindi sira, kamukha nung nakikita nyo dito sa Bulacan, saka sa Tugigaraw, bawal muna yan. At magkakaroon tayo ng bagong department order para ayusin na natin ito finally. Kasi, mahigit 50 anyos na ako eh. Simula nung nagkaisip ako, naririnig ko na yan eh. Galit na galit yung mga kababayan natin. So isipin mo, 5 dekada na yun. Diba? So, yun yung tatlong reforms na i-announce ko ngayon. At tuloy-tuloy lang yan. No? Every week, every other week, meron tayong bagong gagawin para lang talagang dahan-dahan nating aayusin ng pangmatagalan na itong mga nakikita nating problema sa DPWH. So with that, thank you very much again.